Ano naman po reaksyon ng mga ng ating mga bus drivers po sa pagbabalik po ng pamasahe po ngayon? Alam po ninyo, Ma'am Pat, sa provincial bus operator po kasi, Oh. pag nagtaas po ang halaga ng krudo, hindi po yung driver at saka konduktor ang nananagot po niyan. Operator. Ang nananagot po niyan ay ang operator. Kasi ang sweldo po ng driver konduktor po sa amin ay fixed rate plus performance based. Hindi po kami katulad ng jeepney na sa kanila po ay boundary system. So pagka ang jeepney po, pag nagtaas ang halaga ng krudo, ang sumasagot po ng pagtaas ay yung driver mismo. Kapawasan po sa driver yon. So magkaiba po kami ng pasahod sa kumpara sa jeepney. Kaya po, pagka hindi po apektado ang sweldo ng driver-conductor pagka nagtaas ang halaga ng krudo sa provincial bus po. So kayo sir, ano po reaksyon nyo? Nalulungkot po kami at yun sana nga po ay nananawagan po kami sa Pangulo na kung pwede po nila i-review yung lumang pamasahe. Ang alam po ninyo, Ma'am Pat, ang halaga po ng krudo more than 50%, 100% po ang increase eh. Oo nga eh, correct. Dahil po, nabibili po namin ng 50 pesos po yan. Oo. Bulk order, cash. Pag bumuli po kayo ngayon, today po, ang delivery today, pag umorder ka ng 12,000 liters, 14,000 liters, 108 pesos po. Wow. Meron pong 110 pesos. Oo. Pag sa probinsya po ay 115, may 120 pesos na per liter. Kaya kung malayo po yung biyahe ninyo, hindi po nakakasiguro na baka magkaroon pa ng krudo doon sa inyong pupuntahan. Correct. Example po, kung pupunta kayo ng Mindanao, kailangan po mag-refuel kayo sa Bicol. Mag-refuel ka sa Visayas para yung bus na yun makarating ng Mindanao. So, kailangan po ang ordering po namin ay bulk order. Correct. Para dun sa istasyon kung saan po kami magkakarga sa Bicol o sa Visayas, meron po kaming nakalaan na krudo doon. Para pagdating ng bus doon, meron po kami magagamit na krudo. Correct.